Hello, hello mga katililing! Nandito na naman si Madam Orasyon. Kumusta, kumusta? Saan man kayo sa panig ng mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon is at your service. Kumusta mga katililing? Ayan, maayos na ang aking tililing. Naayos din. Okay. So, nandito naman ako para magbasa sa ating mga kapalaran ngayong week. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat ng mga mahal kong katililing. Okay. So, alamin natin ngayon kung anong energy ang nalaglag. Kung anong energy ang ating masasagap sa ngayon. Okay? Tingnan natin sa mga baraha. Okay, so kunin lamang kung ano ang nagre-resonate sa inyo, ha? For today. Pag hindi, maaaring sa susunod na video. Ay! Naku, bakit tumalon? Sandali, hindi pa yan tama kasi pa. Hindi pa ako ready, hindi pa yun. Ano lang yun? Trial. Trial. Tumalon yung card. Okay? Dali. What's the energy for today? Sana maganda yung lalabas. Please, universe. Please, give us the energy. Dapat positive energy, universe. Kung pwede. Para sa mga mahal kong katililing. Huwag naman yung negatibo kasi yung latest na video, parang mga negatibo yun eh. Sana ngayon maganda. Okay. Of course, maganda rin yun. At least may warning. Yes. Of course. So, tingnan natin. Hindi naman tayo nakakapag-desisyon nito eh. Yung universe naman eh. Okay. So, yung unang card, 9 of Swords. Ito yung present. Ito yung pangalawa, King of Cups. The Chariot. 7 of Wands. 9 of Wands. Uy. Karma. Ayan. Karma. Ito yung judgment yan pag karma. The Magician. 4 of Wands. 5 of Cups. Ay nako. Madilim. Madilim na naman ang paligid. Agoy. Bakit naman, universe? Parang ito eh. Huma-highest level. Ang energy. Oh, okay. Try kong basahin, okay? Pero kasi, may nakikita ko ditong medyo negatibo din. Pero hindi naman masyado siguro. Tingnan natin. Yung first card, kasalukuyan, the heart of the matter. Ito yung present ninyo. 9 of Swords. Ayan, dito. Ang ibig sabihin dito, sa kasalukuyan, meron kayong anxiety. May mga anxiety ang mga tao ngayon after New Year. Pagkatapos ng Pasko at New Year, napagod siguro. Maraming mga gastusin. Ayan, kasi last month, 'di ba? Maraming ginastos natin, mga pangregalo, mga party. Syempre kailangan nating mag-enjoy. Hindi pwede na lang tayo nito, magkayod lang ng kayod. Dapat mag-enjoy din tayo kasi we deserve it, 'di ba? Pero ngayon, nagsisimula yung taon, ayan, back to reality tayo. 'Di ba? Ayan. Trabaho na naman tayo, kayod na naman tayo, ayan, grind. Yan, ang problema nito, pag nasusobrahan ka, nagkaka-anxiety tayo, marami tayong iniisip, lalo na ang pera. Number 1 talaga, pera eh. Yun din, ako din, nagkaka-anxiety din ako minsan.
problema sa pera, especially. Pero hindi lang pera, pati yung relasyon natin sa bawat isa, nagkakaroon din ng problema, di ba? Hindi pagkakaintindihan, basta yun. Ayan, sleepless nights, hindi ka makatulog. Ito yung kasalukuyan mo. So, sana, wag kang magpadala sa isip mo kasi most of the time ang sword, sa mental lang natin yan, sa iniisip natin. Minsan kasi yung iniisip natin, hindi yun yung realidad, di ba? Parang feeling lang natin, yun yung realidad mo kasi yun yung nasa isip mo. Pero minsan, actually, yung sitwasyon, hindi siya worst. Hindi siya grabe. Pinapagrabe mo lamang yung sitwasyon kasi yung sa isip mo talaga, parang talaga siya, grabe siya. So, siyempre, nafe-feel mo na grabe yung sitwasyon na nangyayari sa'yo, yung sitwasyon mo ngayon. Yung problema mo, kahit cute lang siya, lang ganyan lang, cute, pinalaki mo, ganyan kaagad kasi sa isip natin, yun yun, di ba? Ganun yun, kasi nandito 9 of swords, pag mental yan. So, ang advice nito, relax ka lang. Okay? Huwag kang mag-isip, huwag mag-overthink. Ha? Kasi most of the time, nag-overthink tayo. Kaya, feeling natin, grabe yung problema. Ha? O hindi natin masusolve kasi nga, ang hirap. Ang hirap-hirap kasi nga, grabe siya. No. Cute lang yan. Yung problema, maaano din yan. Mahahanapan ng solusyon. Habang may buhay, may pag-asa. Diba? Yun ha, habang may buhay, may pag-asa, kaya there's always hope. Habang humihinga tayo, meron tayong magagawa, meron tayong utak, okay, na magagamit. Pero huwag masyadong i-overthink, huwag mong gamitin sa negatibo yung utak natin. Imbis na mag-overthink ka sa mga problema mo, mag-isip ka ng solusyon sa problema mo. Yung tamang solusyon, hindi worries ha, kasi iba yon. Kasi dalawa yan. It's either nag-iisip ka, busy ka sa solusyon. Ano yung magagawa ko? Ano yung mabuting plano? Ano yung mga talento ko na pwede kong gamitin para magkapera? For example, wala kang pera. Ano ang magagawa ko? Ano na lang ba? Uupo na lang ba ako dito sa sulok at iiyak buong maghapon? Yun yung gagawin ko para magkaroon ako ng pera? O pupunta ako doon sa sa labas, doon sa syudad. Uupo ako doon at manghingi ng ng limos. 'Di ba? Pero malakas ang katawan mo, para kang si Hercules. Pero ang isip mo mahina. Ang hina-hina ng isip. So huwag, dapat palakasin yung utak mo. Be strong, 'di ba? Yung strength mo, yan yun, yung inner strength mo. Yun yung i-focus mo. Huwag panghinaan ng loob. Okay? Ito. Kasi may time talaga, may sitwasyon talaga na may mangyayari na hindi magaganda. May mga problema talaga. Lugmok ka sa mga problema. Totoo yan. Lahat naman tayo nagdadaan ng ganyan. Iba-ibang klase nga lang. Iba-ibang sitwasyon. Diba? So, yun. Ito yung pinapakita sa'yo, ha? So, ngayon na aware ka na may anxiety, hindi ka makatulog, yun yung mga sintomas. So, i-divert yung isip mo. Okay? Try to relax. Mag-relax ka din pag may time. Ha? Huwag masyadong mag-overthink. Yun yung sabi ng card. So, ito yung sa kasalukuyan. Ngayon, ito yung sa past mo. Meron kang King of Cups. Okay naman yung King of Cups. Kasi nga, King, may mastery ka. Pag-control ng emosyon mo. Kasi Cups yan King, may mastery ka. So, i-apply mo yung mo. Nagawa mo na yan dati. Dati nagka-problema ka, pero nagawan mo ng paraan. Ha? Hindi ka nagkaroon ng anxiety. Kalma ka lang. Very calm. Yan yun. Tapos, dapat i-balance mo ang emotions mo, ha? I-balance ang emotions. Yun. Dapat maging wise. Ayan, wise. Kalma. Gamitin ang talino. Kasi matalino ka. Ayan, very generous ka din. Matulungin ka. Ayan. Siguro ito din, nakukonect ka dito. Kasi siguro, Naaawa ka sa ibang mga tao na mga mahal mo sa buhay na naghihirap o nahihirapan.
siguro ano ka, empathic ka, may empathy ka sa kanila. So, pati ikaw naaapektuhan ka, kaya yan hindi ka makatulog, di ba? Oh, kasi gusto mong tumulong. Kung kaya mo, tutulungan mo sila. Pero, syempre, pag nasusobrahan ka nito, yun ang mangyayari. Naano ka, nagkaka-anxiety ka, kasi isip ka na ng isip. Ang problema ng iba, ginawa mong problema mo din. Hindi mo yan problema nila yan. Pero, pinoproblema mo din yun. Plus, yung sarili mong problema, o ayan, nag-i-enjoy ka sa mga problema. Kinukuha mo lahat ng problema. Hindi ka si Darna, sabi ko nga, di ba? Huwag kang si Darna. Lahat, akuhin mo. Yan yun. Connected yan, ha? So, I know, kasi ano ka, very empathic, matulungin ka. Ano yung puso mo? Malambot ang puso mo. So, dahil dun, kaya siguro, ito yung sitwasyon mo ngayon, nagkaka-anxiety ka, hindi ka makatulog kasi bothered ka sa mga nangyayari sa paligid mo, lalo na sa mga taong mahal mo, di ba? Ayaw mo na nasasaktan sila, ayaw mo na nagproproblema sila, di ba? Yun. So, pero ano lang, i-level mo, i-balance mo, sabi nga ni King of Cups, may balance dapat, emotional balance, okay? Yun. Or emotional maturity. Yun yung sabi ni King of Cups. So, ito naman tayo sa future mo, the Chariot. Ayan, maganda yung card dito. Kasi ibig sabihin nito, pag may mga plano ka, may mga gagawin ka, may mga desisyon ka na gagawin, go ka lang, go! Ayan, ha? Fight. Yun yung sabi ni Chariot. Kasi, ano to? Tagumpay to. Patungo to sa tagumpay. Pag Chariot, malakas. Di ba? Parang warrior. Hindi takot sa sa laban. Laban mga kapatid. Sugod mga kapatid. Sugod. Yan. Ito yung time na susugod ka in the future. Yan, ha? Walang walang paligoy-ligoy. Go! Yan, ha? Yan. Strike. Kumbaga sa strike while the iron is hot. Diba? Yun yung mga kasabihan. Like may opportunity na dadating sa'yo. Grab it! Ha? Pag may opportunity, grab it. Yun yung sabi. Huwag kang matakot. Kasi sabi, for example, may new career ka na gagawin. Pipiliin mo na ganito, ganyan, may gagawin ka, ganito, ganyan. Tapos may offer sa'yo. Tapos, nagdadalawang isip ka. Kasi, sa isip mo, nag-overthink ka. Kasi, baka, hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya yan. Parang, lang, mahirapan ako dyan. Baka nakakahiya kung mapalpak. Di ba? No, huwag kang mag-isip ng ganyan. Go, sabi ni Chariot, go. Kaya mo yan. Ha? Huwag kang mag-overthink. Isip mo lang yan. Ha? Sa kasalukuyan, nag-overthink ka. Huwag. Ha? Ayan, have courage. Huwag matakot. Be fearless, sabi ni Chariot. Okay, para maganda yung future. Ito yung future mo. Ayan. Ha, ito yung present mo ngayon, nag-overthink ka. Ay, may mga alinlangan ka. Huwag kang mag-alinlangan. Go. Grab it. Okay? So, yan yung sabi ni card, ha? O, next dito tayo sa strength mo. Ayan, meron ka ditong 7 of Wands. So, 7, pag sinasabi natin na 7, ang ibig sabihin nito, merong challenge. Ito na nga, sa future may challenge ka na haharapin. O, sabi dito, kaya mo yang harapin kasi nandito yun sa strength mo, ang 7 of Wands. So, ayan, kaya mong harapin yan. May defense ka. Ayan ha, makakaya mo yung mga darating sa'yo na challenge. Kayang-kaya yan. Ha? Huwag kang matakot. Ayan ha, kung matatakot kayo, matatalo ka talaga. So, kailangan, stand your ground. Kumbaga. Yan yung 7 of Wands. Ano yan? Strength mo yan around this week. So, yan yung energy mo. Kaya wag kang matakot, ha? Wag kang mag-alinlangan. Go. Go. Okay? Yun yung sabi ng card, ha? Do not give up din. Pag, challenging, very challenging talaga yung sitwasyon mo. Do not give up. Stand your ground, ha? Defend yourself. Huwag kang magpapatalo. Never say die. Okay? Do not give up.
Bring it on. Ano pa? Basta sugod mga kapatid. Fighting. Yun yung sabi ni Seven of Wands. Okay? Nasa strength mo yan. Ayan. O dito tayo sa weakness mo. Nine of Wands. Bakit naging weakness yung Nine of Wands? Okay din yung Nine of Wands actually. Kasi yung Nine of Wands, resilient. As in, connected yan dito. Kasi since, may defense ka, very resilient ka sa mga nangyayari. Kahit bugbog sarado ka na, hindi ka nag-give up. So, dito sa weakness, parang ka-opposite yan dito. So, it's either of the two kung ano yung papairalin mo. Kasi dito, ayan, nakikipaglaban ka dito. Hindi ka nagpapatalo dito sa taas. Yun yung strength mo. Pero dito, nagpatalo ka dito. Kasi bugbog sarado ka na o hihiga ka na lang. Ayan, na-TKO ka na sa boxing. Ayaw mo nang bumangon. Nag-enjoy ka na, natulog ka na lang. Yan yung weakness mo dito, ha? So, dalawa yan. So, ayan, sa gitna ng anxiety ka, ayan, nag-overthink ka. Kaya wag, dapat ito yung pairalin yung chariot mo, ha? Sugod mga kapatid, para maganda yung resulta. Kasi kung dito ka, papairalin mo dito sa Nine of Wands, ayan, mahiga ka na lang, hihiga. Mag-surrender ka na dito. You're raising your white flag, agoy, Diyos me. Huwag ito, ha? Kasi ito, weakness mo ito. Ayan, meron ka ditong exhaustion, napagod ka talaga dito. Pagod, ha? Yan yung weakness mo. So, huwag mo itong i-focus. Dito ka mag-focus sa taas. Kahit pagod ka na, bugbog, sarado ka na, marami ka ng black eye, lahat na. Ha? Hindi ka na makabangon. Babangon ka pa rin. Bumangon ka kasi chariot yan Sugod ka. Sugod ng sugod, ha? Huwag kang, bibitaw, kumbaga. Kung may hinahawakan kang bagay, huwag mong bitawan. Huwag kang bibitaw kahit anong mangyari. No matter what. Okay? Yun yung sabi ng card. Para maganda ang resulta. Kasi pag bumitaw ka, nga. Ayan. Dito ka, ayan, magre-rest in peace yung energy mo. Rip. Ha? Huwag kang magpadala dito sa weakness mo. Kasi most of the time, sa isip mo lang yan na hindi mo kaya. Kaya mo. Kayang-kaya. Okay? Let's continue. Dito tayo sa wealth ninyo. Nako, ang wealth natin, madilim din ang wealth. Ayan, madilim. Karma. Meaning nito, judgment. Connected ito dito sa gagawin mo, ha? As I said, pag pinili mo na mag-fight, o dito, piliin mo ang Seven of Wands, so maganda ang magiging kakalabasan, yung karma. Maganda yung karma. Kung ito yung piliin mo dito sa Nine of Wands, magiging negative yung karma, magiging negatibo, hindi maganda yung mangyayari sa wealth mo. Imbis dito, successful yung mo, sa career mo, sa trabaho mo, sa wealth mo, ayan, pwede rin to sa health mo. Pag positibo ka, syempre, positibo ang karma na lalabas dito. Kung negatibo, then negatibo din. So, it's up to you what to choose. Okay? Kung ako sa inyo, you choose the best, ha? Yung maganda. Para maganda yung karma. Maganda yung judgment card. Kasi ito, judgment card ito Pero, walang magagawa si universe sa'yo kung hindi mo pipiliin yung tama. Ha? So, be wise. Okay? Be wise kung ano ang yung i-apply. Yung King of Cups mo, gamitin mo si King of Cups para maganda yung magiging decision mo, ha? Kasi ito very positive ito na card, yung King of Cups. Ayan yan, ha? Next, dito tayo sa Magician card. Ayan, ito din, maganda din ito. Depende din ito sa'yo, Magician. Kasi pag Magician, it means may kakayahan ka. Nagmamanifest kung ano ang gusto mong i-manifest. Kung positive na manifestation, syempre, ang lalabas, positive. Ayan, connected yan dito. Sa mindset mo to. Sa isip mo. Ha? Sa isip mo, pag positive ang mindset mo, maganda ang karma na darating dito. Ayan, connected siya.
Pero kung negative manifestation naman, so hindi ko kaya, mapapalpak lang yung plano ko, hindi maganda yung mangyayari. O hindi talaga maganda yung mangyayari dyan. Pag sa isip mo pa lang, negatibo ka na eh. Pinapangunahan mo na. Kasi alam mo yung words natin, hindi nyo alam, parang din yan, parang spell yan. Nagmamanifest yung mga words natin. Kaya, pag may sinasabi tayo, mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin kasi minsan nagmamanifest yan. Kaya kung gusto nyo, dapat yung sasabihin natin lagi positibo, magaganda. Para pag mag-manifest siya, maganda. Maganda ang karma, ha? Kasi yan, depende yan sa bibig natin, sa iniisip natin, ha? The Magician card, ikaw yung may kakayahan nito na mag-manifest. It's either maganda or hindi maganda. Okay? So, yung universe, ginaguide lang tayo dito, yung cards dito, pinapakita ninyo sa inyo dito, yung maaari nyong gawin. Pero kayo pa rin yung magdedesisyon, of course. Ha? Ayan. Ha? Klaro yan dito, ha? O, dito tayo sa baba. Ito naman yung fire element. Ito yung natin dito. Pag fire element, yung action energy ninyo. Action, confidence, yan. Very fierce or loyalty. Ayan, very energetic. Maganda yung cards dito. May balance siya. Ayan, 4 of Wands. May stability, may celebration. Pag positibo yung manifestations nyo dito, ang resulta ay maganda. Yung karma, maganda. Maganda ang karma. Yan. May celebration, may stability. Kung sa career, may stable ka na job. Diba? Pag tinanggap mo yung trabaho, hindi ka natakot. Magiging stable na yung job mo, tapat yung buhay mo, mas magiging maganda. Maganda yung manifestations. Dahil ayan, may Magician card. As long na positibo ka. So, yun ha. May celebration. May balance. Maganda yung 4 of Wands. Maganda talaga siya. Okay? So, positibo lang tayo. Yun yung sabi. Ha? May stability. Kasi 4, it means stability. Being stable. Yun. May celebration. Nagsasayawan sila, masaya. Masaya. So, i-apply mo yan. Ito maganda to na card, ha? Ito hindi. Lagyan ng bell. Hindi maganda yan. Ito din. Sa weakness. Yung last, dito tayo sa emotion mo. Ito yung water sign. 5 of Cups. Ayan, yung 5 of Cups. Kasi parang dalawa yung energy. Pinupull ka niyan, ganyan. Parang nagtatag of war ka. Yung positive mo na energy, yung negative mo, parang pinupull ka. Nasa gitna ka. Ayan ha, parang siya, balance siya actually, yung positive, negative, yung strength nila dalawa. So, ikaw talaga mismo ang magkukontrol dyan. Ha? Kasi dito, ayan, negative, dito positive. May positive, may negative. Ha? Positive, negative. So, ikaw ang makakaano nito. Ha? Makakapag, desisyon kung anong gusto mo, kung more on positive ka or more on negative ka. Kasi, agoy, nandito na naman ako, mga katililing. Sorry, kasi nalaglag yung camera. Nalaglag. Okay, balik tayo dito. Nasaan na tayo? Yung 5 of Cups. Yung 5 of Cups tayo. Ulitin natin, guys. 5 of Cups, ito yung mo. Ito yung sa emotion, relationships. So, nakalagay dito 5 of Cups, meaning may conflict siya. Negatibo ito eh. Negative. Ha? Conflict. So, sabi ni card, huwag kang maging negatibo kasi ayan, nagkakaroon ng conflict, competition, siguro hindi pagkakaintindihan. Nakikita mo dito sa card, ayan, focus ka sa mga natumba na mga cups. Hindi mo alam, meron ka pa palang 2 natitirang cups dyan, Hindi siya natumba. So, dito ka mag-focus sa 2. Maaring 3 yung natumba. Okay, 3. Mas marami yung natumba. Pero may natitira pa, Di ba? Huwag kang mag-focus sa mga natumba na kasi wala ka nang magagawa dyan. Mag-focus ka dito sa 2 at pag-ingatan mo yan. Yan yung sabi ng card, ha? 5 of Cups. Kasi 5 of Cups, meaning ito, nasaktan ka.
Ayan. Ano ka, i-emote ka dito. Ayan. So, please, ha? Sabi ni Five of Cups, mag-focus ka sa 2 cups na nandito pa. Yung mga nandyan, maaring sa buhay mo, maaring, for example, may mga bagay-bagay ka na, kailangan mo ng bitawan kasi hindi na nakakatulong sa'yo. Maaring mga tao ito, mga relasyon, for example, kasi cups relationship, o hindi nag-workout, i-let go mo na. Meron ka pang 2 natitira, mag-focus ka sa mga taong mahal ka. Pag hindi ka mahal ng tao, hayaan mo sila. Goodbye na sa kanila, okay? Let go. Learn to let go. Ayan. The art of letting go. Okay? I-let go mo para maano ka. Hindi ka na masaktan masyado. Kasi yun lang kung kailan tayo nag-let go na sa mga bagay-bagay na inaano natin, kinikip natin sa mahabang panahon, yung sakit, nandyan pa rin, hindi yan mawawala. Mawawala lang yan pag ile-let go mo na yan, ha? Hindi na yan nakakatulong sa'yo, kaya let go. Maaari din yung bahay mo, nakafocus ka lang sa pintuan, isinarahan ka na ng pintuan, hindi ka makakapasok dyan kasi nakalak yung pintuan. Maghanap ka ng bukas na bintana, doon ka dumaan. Buksan mo ang bintana. Doon ka sa maraming mga bintana, hindi lang 3, may 2 pa. Maghanap ka ng bintana. Kung wala, ayan, buksan mo, sirain mo. Okay? Huwag kang mag-focus sa nakasara. Kung nakasara yan, buksan mo. Ha? Gibain mo. Kailangan merong butas para yun yung mga positive na papasok, hindi negative. Okay? Ayan. Yun yung sabi ng card, ha? So, i-let go yung mga dapat nang i-let go na hindi na nakakatulong sa inyo. Okay? Yung mga baggages ninyo, lalo na sa pag-ibig. Siguro sa larangan ito ng pag-ibig. Yan. Ha? Yung merong dyang mga iniwanan, niloko, o ayan, i-let go mo na sila. Hindi yan nakakatulong sa'yo. It's not healthy anymore. Okay? So, yon. Ayan, itililing natin para maiwasan ang mga negatibo. Ito, ayan. Lalo na ito. O, ayan. O, ito pa, additional cosmic insight. Tingnan natin kung ano ang lalabas. Sana maganda naman kasi may negatibo, may positibo. Ay. O, ito na. Narcissist. O, ayan ha. Narcissist. Someone is too full of themselves. Maaring connected ito sa 5 of Cups, mga katililing. Ayan ha. Kaya yan, masakit ang puso mo dahil dito sa taong ito. Kaya sabi ng universe, i-let go muna ang taong ito, kung sino man ito. Okay? Ayan. Too full of themselves. Kung ikaw ito, try mong magbago kung ikaw to. Pero most of the time, ito yung mga mahal mo sa buhay, mga kakilala mo, kaibigan mo, yan ha. Pag ganyan, i-let go mo na sila. Okay? Yun sabi ng universe. Nako, layo-layo. Ayan. O, last na. Gumawa ng tanong. Magtanong na naman kayo na may yes or no na sagot. Okay? Itanong kay universe. Dapat maganda yung tanong, ha? Okay. Clear din dapat kasi minsan si universe hindi niya masagot. Ayan. Ito na, ha? Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Magtanong na may kasagutang yes or no. Okay? 1, 2, 3. Ito yung sagot ni universe. The current energies are not leading in that direction at present. So, parang mag-antay muna kasi sabi ni universe, hindi pa panahon ngayon yung tinatanong mo. Ayan ha. Ulitin ko. The current energies are not leading in that direction at present. So, maaring sa susunod na video natin, magtanong kayo sa susunod. Okay? Hanggang sa muli! Madam Orasyon at your service. Goodbye for now.